Magluluto nga tayo ng ginataang kalabasa na may kasamang alimasag at hipon. Kapangalang kumakatok na nga si tatay dahil may nagbenta nga daw sa kanyang hipon at alimasag, kaya naman lulutuin nga natin ngayong araw. Ito ang siran, ayan, nagkatagyawat na naman nga siya mga mare dahil nahinto ang paggamit niya nga ng Mariglo dahil nawalan tayo ng stock. Pero okay lang din naman dahil nga may papakita namin sa inyo kung gaano ka-effective nga itong sabon natin. Sa mga hindi rin nakakalam, siran ay meron po siyang sensitive skin. Wala pa naman nga tayong sunscreen kaya gumamit siya mga maring ibang sunscreen. Ayun nga ang nagpa-trigger nga ng kanyang pimples. Dahil yung nabili niya palang sunscreen hindi pala mga mare pwede sa mga sensitive skin, kaya naman nga ayan. Pero okay lang naman dahil nga may Mariglo din naman. Baka na tumubo ay patuyo na nga rin mga mare, kaya lang meron na naman nga tumubo. Ganun kasi siran kapag nagkatagyawad siya ay talagang sabay-sabay. Marami nga rin sa inyo nagtatanong kung totoo bang effective ang sabon natin. Ayan nga mga mare ang mga kasagutan, yung mga feedback talaga ng mga user. Kapag nga mga mare hindi kayo sigurado kung ano yung mga sinasabi namin, mas maganda magbasa kayo sa comment section o kaya naman nga mga mare sa mga rate nga natin sa mga platform. Kita nyo naman nga may mga tuyo na talaga dyan mga mare at talagang nakakaglow nga siya. Pinilit ko nga ngayong magtrabaho kaya ngayon naligo na nga rin ako pagkatas maligo nga ni Ran. Kaya eto't bibili nga kami ng kalabasa at sitaw, kaya etong ibig na nga lang ang ginamit namin, napakalaking bagay nga nito. At inasikaso ko na rin pala yung nabili nga ni tatay kanina at ganito nga yun. Ang sarap lang na to kapag ganito nga lang kalalaki, pero kapag sobrang laki ay minsan wala ng lasa. Dapat nga si Ran pa mag-aasikaso ng hipon, pero sabi ko ako na nga lang at siya na nga sa mga gulay para mabilis nga kami kasi nasa alas 10 na nga nito. Kalahati nga lang kako ang gawin dahil nga konti lang naman din kami ngayong araw, kaya para hindi masayang mas maganda na yung kalahati na lang. Sabi ko nga sa panahon ngayon na napakamahal ng bilihin kailangan nga namin magtipid at hindi mag-aksaya nga ng mga pagkain. Hindi naman kasi lahat ng tao ay talagang meron nga sila sa hapagkainan, kaya swerte tayo na may pagkain nga tayo sa araw-araw. Kaya talagang nagagalit ako kapag nag-aksaya nga sila dito ng kanin, yung madaming isasaing tapos hindi naman nga mauubos, ganyan. Magigisa nga tayo ng gulay kaya kailangan nga natin ng sibuyas at bawang, kaya inasikaso na nga nilan. Ako naman inasikaso ko na nga rin etong hipon. Para nga mabilis nga lang pinakuluan ko na nga rin siya ng hiwalay para nga sa ganun isahan na nga lang mamaya. Isa nga to sa nakakatakot talaga na pagkain lalo na kapag bawal sa'yo, pero isa to sa pinakamasarap na pagkain kahit bawal. Etong siran malapit na nga rin siyang matapos maghiwa nga dito ng kalabasa. Siyempre pagkatapos niyang gawin yan, eto't inasikaso niya nga niya ang kanyang anak, kaya ayan nagsipag-daddy na nga dito. Nagtatanong nga sa inyo kung maligalig ba si Gael ngayong may kapatid na siya. Naku mga mare, ganun pa rin naman nga yung ugali niya, wala naman nga nagbago. Mas naging malikot na nga lang, pero hindi siya yung naging iyakan kasi kapag daw may kasunod na naging iyakan. Ngayon mga mare hindi naman nga. Nung mainit na nga yung kawali at naglagay na nga rin ako ng mantika at ginisa ko na nga rin etong bawang at sibuyas. Pagkatapos sinunod ko na nga rin etong kalabasa. Nung medyo nanunot-not na nga yung mantika, inilagay ko na nga rin etong gata tapos sinalo-halo ko na nga lang din. Nung malambot na nga yung kalabasa, naglagay na nga rin ako ng pampalasa tulad ng paminta, asin. Siyempre mawawala ba ang sahog natin, kaya ayan hinalo-halo ko na nga rin dito at sinunod ko na nga rin etong hipon. Naku, amoy pa lang ay talagang nabubusog na nga ako dito. Paano ba naman kapag nakain na? Naglagay na rin pala ako ng sitaw para mas rumami nga ang ating gulay. Sarap din kasi talaga ang sitaw lalo na nga kapag gata, kaya sakto lang to mga mare. Sino ang paborito ang ganitong ulam? Siyempre naganda-gandahan muna nga ang mare nyo nga dito. Pagkatapos nakita ko may dumi pala pilik mata ko. Pansin ko nga dito mga mare, si Jeffrey abay parang nakasimangot, paano hindi ko pinayagan na magdala na naman nga ng babae sa bukid. Sabi ko ngayon ay kailangan may boundaries na nga, pero o siya mga mare, sa lahat po ng bibili ng lotion meron na po tayong kasamang sabon. Gastak nga tayo ng para sa papribis, kaya naman maswerte talaga ang bibili nga ng lotion natin ngayon. Dahil kung hindi ka nga makakabili mga mare ngayon ng sabon, kung makakabili ka ng lotion, may kasama ka ng sabon. Konti na lang din yung papribis nga natin na to, kaya sulitin nyo na mga mare. Sa 50 grams na nga yung sabon nito, kaya naman nga sulit na to mga mare kung bibili nga kayo. At kung mahilig ka lang naman sa lotion, masusubukan mo na rin yung Mariglo natin. Dahil marami nga rin bumili ng lotion ngayon, kaya etong siran tumulong na nga rin dito para nga mapabilis na nga. Ganito nga ang ginagawa natin, binabalot natin yun sa karton, tapos ititape pa yan, tapos babubble wrap pa natin yan. Ganyan nga mga mare ang ginagawa namin para nga hindi masira. Pero syempre minsan hindi maiwasan nga mga mare na masira siguro dahil sa malayo nga rin yung lugar, kaya minsan nababagsak ganyan. Pero eto nga pagaling sa atin ay talagang safe na safe yan. O siya mga mare, pagkatapos niya nga dyan magtrabaho, umuwi na rin pala kami yan, kaya eto't inasikaso na nga rin namin etong regalo namin kay Gael. Dahil gustong-gusto nga ni Gael sa lamesa at upuan, kaya binili namin siya ng para sa kanya dahil nga nahihirapan siya dito sa lamesa natin dahil mataas. Sa ganon, kapag kakain siya ay dito na nga lang siya mga mare mag-isa. Hindi pa nga tapos ang papa niya, hinihigaan niya na dito mga mare at tuwang-tuwa nga siya. Syempre bilang magulang, sarap na naman nga sa pakiramdam na ibibigay natin yung mga pangangailangan nga ng mga anak nga natin. Man nga mahirap i-assemble to, kaya mabilis niya nga rin
pagkatapos at eto nga mga maring itsura. May kasama na rin pala tong upuan. Ay sus mga mare, wag nyo na nga akong pansinin dahil nga napakaingay na naman nga ng bata dito sa likod ko. Ginawa na naman nga akong kabayo. Tatawa na lang din talaga ako sa mga nagsasabing kabayo daw ako kasi mga mare, tanggap ko na yung sarili ko. Akala siguro ng iba masasaktan pa ako sa mga ganong salita. Sa dami ko ba namang pinagdaanan wala na lang yun. Pero siya, eto tapos na Lord. Marami pong salamat sa lahat ng blessing and syempre sa inyo mga mare. Paano ba yun bukas na lang ulit?